Hi guys, this is your medical esthetician psychological first aid provider Len at binabati ko po kayo ng Happy New Year. So 2025 na po ngayon at syempre sa 2025 po natin ay kasama na sa mga vlogs ko yung kalakaran sa eskwelahan. Ibig sabihin po, lahat ng mga nangyayari sa school, lahat ng kadalasang issue sa school, good or bad, is itatakil po natin para maging well-educated and knowledgeable yung mga parents at student. At the same time, yung mga good teachers po natin at yung mga great teachers po natin ay pagkakataon po ito para pasalamatan. So, ibig sabihin po, hindi lang po tuwing Teacher's Day, dapat i-recognize yung ating mga mabubuting teacher. Kahit hindi po Teacher's Day, we have to show them na na-appreciate natin sila. Because, kagaya po ng sinabi ko, isa din sa mga advocacy ko is i-promote yung mga good teachers, yung kanilang mga sacrifices, yung kanilang mga ginagawa. Dapat po natin sila na pasalamatan at na-appreciate din po natin yun. Kasi yun po yung isa sa mga bagay na makakapag-inspire po na mas lalo sila magturo at i-continuous nila yung kanilang passion and dedication pagdating po sa pagtuturo. Kasi kung wala yung mga good teachers natin, sino yung pwede natin pagkatiwalaan pagdating doon sa ating mga anak? So again, palagi po nating mas maging matimbang yung pag-appreciate natin sa mga teachers, sa mga magulang, at syempre doon sa mga paghihirap and sacrifices din po ng ating mga estudyante. Again po, ang parents po is support system po ng eskwelahan. Hindi po tayo pwedeng paghiwa-hiwalayin. So, para po tayong triplet palagi. No? So, kailangan po natin talaga na i-appreciate din po yung ating mga teacher na gumagawa po ng mabuti at nakaka-inspire din po sa ating mga magulang at mga kabataan. Noong nakaraang Teacher's Day po ng pagbati ko sa ating mga guro, no, isa dun sa portion ng video, ang sabi ko doon, yung ibang teacher, good teacher, is great na po sila para doon sa iba. So again, iba-iba tayo kung paano tayo na-impluensyahan ng ating mga teacher. Pero, ang tanong, paano ba nagiging great teacher yung isang good teacher? Paano siya nag-elevate para sa isang estudyante? Ito po ay inspired na video because nung ako po ay na-inclined sa Department of Education, which is yung mga school ng DepEd, ang aming kliyente, ang dami kong nakilalang mga teachers, ang dami kong nakilalang mga principal, ang dami kong nakilalang mga school staff doon sa iba't ibang parte ng Calabarzon. Even the guard, no, yung mga kanilang mga gwardya, nakakatuwa yung experience ko pagdating sa Department of Education. That's why sabi ko, bihirang-bihira na napapansin tong mga teacher na to doon sa mga sacrifices nila. Doon sa mga bagay na ginawa nila para doon sa mga kabataan. Kasi sabi nga, di ba, hindi ka naman naging profession mo or wala ka dyan sa profession mo para sa'yo. Ang teacher, hindi siya naging teacher para turuan yung sarili niya. Yes, continuous learning naman talaga dapat ang pagiging teacher at kahit ano pong profesyon. Ang doktor, hindi siya naging doktor para gamutin ang sarili niya. Ang singer, hindi siya naging singer para kantahan yung sarili niya. Naging tayo dahil sa biyaya at habag ng Panginoon at higit sa lahat nilagay tayo ng Panginoon sa isang profesyon para sa kapwa natin. So, no one is an island. Again, nung nandun po ako at kliyente namin ang Department of Education at yung mga schools ng Department of Education, ang dami kong natutuhan at na-inspire ako doon sa mga teachers, doon sa mga principals. At the same time, may mga pangilan-ngilan mga bata akong nakakausap. Kasi syempre, during the time na aantayin mo yung kakausapin mo doon sa school office, may mga bata doon na, ay ate, sino po kayo? Ganyan, no? Ma'am, sino po kayo? Visitors kasi, syempre, they know na visitors kami. And then, nakakapag-usap kami ng paunti-unti. And then, palagi kong tanong, o kamusta kayo dito? Ano yung buhay nyo dito, ganyan. Ay, masaya naman. Yung iba naman, may mga nasasabi din sila na parang nakakalungkot. Pero, lagi kong tanong sa bawat estudyante, sino yung best teacher para sa'yo? Because, yung mga kapatid ko din po, or yung aking mga relatives is teacher. So, malapit ako talaga sa mga teacher, no?
And from time to time, nakakausap ko yung mga estudyante, kinakamusta ko sila, o kamusta kayo dito, kamusta yung mga teacher ninyo, at lagi ko pong tinatanong, no, ano masasabi mo sa teacher mo? Yung sabi, ay, best teacher ko po, si ganito, si ganyan, no? Iba't ibang eskwelahan po ito ha, sa Calabarzon. Yung mga kabataan po, doon sa mga school na pinupuntahan ko, yung mga nagsabi nito. At the same time, ay, great teacher ko yan ganito yan Mula po nung kopong-kopong pa, mga kuya ko, estudyante na nitong teacher na to. Hanggang po kami na po yung last batch na hahawakan daw po niya. So, ang mga bata, makikita mo, sobrang eager sila ikwento yung mga teacher nila. So, syempre, meron din naman talaga na hindi maganda yung kwento tungkol sa teacher nila because they have the bad experience doon sa mga teacher na yon. But now, sa video natin, iha-highlights ko yung mga naka-inspire sa akin at naka-inspire doon sa mga bata na yon ng mga sacrifices ng teacher nila. So, sabi ko, paano mo masasabi na yung teacher mo is good? So, ngayon, ang topic po natin is, what makes a good teacher great? Again, sabi ko din sa una kong video, kung para sa'yo good teacher siya, doon sa ibang bata na napakalaki yung impluensya niya, great teacher siya. So, okay, good and great teacher. Diba? Kailangan i-appreciate natin yung ating mga teacher. Yes, marami din naman silang pagkakamali na nagagawa, na pagkukulang because they are tao lang din naman sila, kahit naman tayo. Pero, 'di ba, mas maganda na tignan natin ano ba yung mabubuti niyang nagawa kaysa dun sa masama niyang nagawa o yung pagkukulang niya o yung pagkakamali niya. Ako naniniwala ako na lahat din naman po talaga ng teacher is laging araw-araw may sacrifices yan mga yan para sa atin. Siyempre, nag-aral tayo, no? Yung mga anak natin, at dun pa sa susunod na generation. Pero, kung good sila sa atin, paano sila magiging great sa mga anak natin? At dun sa mga susunod pa. Hindi ko sinasabi na kailangan lahat ng teacher great. Because, meron kanya-kanyang level ang buhay. Meron kanya-kanyang pagkakataon, kung kailan sila madadapa, kung kailan sila tatayo, kung kailan sila nahihirapan, at kung kailan sila nagiging eksperto. Kadalasan po, pag sinabi na teacher, mataas talaga yung expectation natin. So, yung mga schools, yung mga department, nag-hire sila ng mga teacher na talagang, eto na yung credential. Magaling na, alam na lahat ng bagay. No? Ang tinitignan nila sila ay mga eksperto at professional. Okay? Pero, may mga eskwelahan na natatakot silang itanong doon sa mga bata. Or minsan, hindi talaga nila tinatanong, no? Yung mga bata na minsan tapikin nyo po, tanungin nyo, no? Especially po sa mga matataas ang posisyon sa eskwelahan. Tanungin nyo yung isang bata. Paano mo masasabi na good yung teacher mo? O paano mo masasabi na great yung teacher mo? O kung pareho ng good, tatanungin mo, paano naging great yung teacher para sa'yo? Pakinggan nyo. Kasi kadalasan po ang tingin natin, hindi naman siseryosohin ng mga bata kapag tinanong ko eh. Pero, dito po sa pag-uusapan natin, na paano nagiging great teacher ang isang good teacher. Makikita nyo dito, ano ba yung iniisip ng isang bata? Ano ba yung thinking ng isang bata? Ano ba yung expectation ng isang bata sa isang teacher? Na kaya sila nagpupursige at kaya sila gustong pumasok araw-araw is because na-inspire sila nitong mga teacher nila. Ito po yung mga quality ng teacher na from being a good teacher to a great teacher. Okay, sa mga kabataan, alam kong excited kayo. Ako din, excited din ako. Bakit? Because kahit malaki na si ate, meron pa rin akong inner child na kapag napag-uusapan ang teacher, ang school, ang elementary, high school at college, yung puso ko noon, nandun pa din. Ako pa din yon. Number 1, great teacher eats apple. So may mga bata po na kapag kumain sila, bibigyan nila yung teacher nila. O kaya naman, kahit walang okasyon, nagbibigay sila ng mga
papel na pang grade 2, grade 3, grade 1 or kung ano man yan, no? May nakasulat, thank you teacher, o kaya bibigyan nila yung teacher nila ng letter, o kaya pag may pagkain silang masarap, sinishare nila dun sa teacher, no? Kasi po, ang mga bata, palagi ko pong sinasabi, na ang gusto lang naman nila ma-validate yung feelings nila, makita sila, marinig sila, maramdaman nila na mahal sila at mahalaga sila. So, napakahalagang aspeto nun ng emotional and psychological aspect ng isang bata. Lalong-lalo na po kung yan po ay nasa primary o yung tinatawag po natin na elementary, no? Na nag-aaral sila doon sa elementary. At the same time, yung mga actions, behavior, at yung mga simple tokens and gifts po ng mga bata sa inyo, may okasyon man o wala, is representation po yun ng relasyon na meron kayo sa inyong mga estudyante. So, mapapansin ninyo, no, for example, ako kasi mapagmasid talaga ako dito sa school. May mga teacher na ang dami nilang gifts tuwing, tawag dito, yung Teacher's Day. Minsan kahit Valentine's Day, hindi lang sila sa estudyante nila nakaka-receive. Nakaka-receive din sila doon sa mga magulang ng kanilang mga estudyante. And that's represent the apple. The relationship that you have sa iyong mga estudyante at sa mga magulang ng iyong mga estudyante. So, yun po yung number 1. A great teacher, it's apple. Number 2, a great teacher think like a kid and act like an adult. Ibig sabihin, sinasabayan mo yung the way mag-isip yung iyong mga estudyante. But still, you are matured person, no? Matured na tao ka. Kumbaga, binababa mo lang yung kaalaman mo doon sa kaalaman nila. Kasi tayo, alam na natin lahat ng klase ng English, lahat ng klase ng way of communication, good or bad communication, we know that. Pero itong mga bata na to, hindi pa nila yun alam. Hindi pa nila alam i-communicate yung kanilang emotion, yung kanilang nararamdaman. At hindi rin lingid sa kaalaman natin na kahit mga matatanda na, hindi din alam yon. Pero, mag-focus tayo doon sa inyong mga estudyante, sa ating mga estudyante. So, pwedeng yung mga bata, iniisip nila, kahit siguro laki na si teacher, naiintindihan pa rin niya siguro kami. Yun yung thinking nila. At the same time, yun yung nararamdaman nila. Yung expectation nila sa kanilang mga teacher na, oo, bata ako, kahit hindi ko to alam ko, maintindihan ako ng teacher. Alam ko, tutulungan niya ako dito kasi hindi ko pa naman talaga to alam. Yun po yung isa sa way of communication ng inyong mga estudyante, ng ating mga kabataan. Kasi iba't iba sila kung paano sila makikipag-communicate sa teacher nila, sa magulang nila at doon sa ibang bata. All we have to do is maging mapagmasid tayo at the same time pakinggan talaga natin sila. Ano ba yung gustong i-communicate sa akin nitong estudyante ko? Ano ba talaga yung gusto niyang i-communicate sa akin na nahihirapan ako bilang teacher pero kailangan ko lang makinig. Makinig sa kanyang pagsasalita, makinig sa kanyang kilos, makinig doon po sa mismong ginagawa noong isang estudyante because they want na makita din po ninyo yung mundo na meron sa loob nila. Again, bata pa po sila. Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Gusto natin na makita nila nanay natin, nila tatay natin at ng mga teacher natin na experimental tayo. 'Di ba? Maganda 'yon. Tignan niyo, ano ba yung gusto nito? Ang hilig niya sa Lego. Okay. Ito pala yung gusto niya. Yung way of communication niya is para makipaglaro. Doon siya mas madaling natututo. Marami at iba't iba po ang kapamaraanan ng mga bata kung paano po sila nakikipag-communicate sa mga taong nasa paligid nila, lalo-lalo na po sa mga teachers po nila. No? So, ang ine-expect po ng isang bata ay makita din po ninyo kung ano yung mundo na nasa loob nila. Ibig sabihin po, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Meron tayong kanya-kanya nating personality, meron tayong kanya-kanya nating na character. Ang kailangan lang, pakinggan po ninyo sila kahit hindi sila nagsasalita. Because may mga bata na hindi naman talaga sila masalita. Again, merong extrovert, meron din pong
introvert. No, iba't iba yung personality niyan mga yan. Huwag nyo silang i-judge base doon sa expectation ninyo. Because ikaw na teacher, iba ka. Iba ang personality mo, iba ang character mo. Iba ang edad mo at yung maturity mo. Sa mga bata naman po, iba-iba yan. Ilan ang hawak ninyo sa isang section? 50, diba? So, 15 personality and character yung pakikisamahan ninyo. But the common denominator ng mga bata na yan, they are expecting their teacher na maunawaan sila, makita yung sino at ano sila, ma-accept sila, matanggap sila, at the same time, matuto kasama po kayo. Yun lang po yung talagang napakahalagang bagay din na minsan nakakalimutan na dahil nga sa dami din naman ang iniisip ng isang teacher. No? Tayo ay tao lang, nagkukulang, nagkakamali. Pero pagbata po yung hinaharap natin. At the same time, sa inyong profesyon bilang teacher, napakalaki ng impluwensya ninyo. Mabuti o masama yung ginagawa nyo sa isang estudyante, hindi po nila yan basta-basta nakakalimutan. Nauunawaan ko po yung mga teacher doon sa parte na nagtatanong din kayo sa sarili ninyo, paano ba ako magiging good teacher para sa mga estudyante ko? Kadalasan, nasagot, 70%, ang mabuting teacher, mahal niya ang pagtuturo. Pero, yung susunod na sagot doon sa tanong na yon, ang mabuting teacher, gusto ring matuto. Nakikita yun ng mga estudyante natin. Hindi natin kailangan na sabihin na, passion ko to, kaya nga ako kumuha ng eduk. Because, kadalasan, nakikita ng mga estudyante ninyo, yung mga bagay na ginagawa ninyo, na nakikita nila na nahihirapan kayo. Pero hindi nila alam kung paano kayo tutulungan. Hindi nila alam kung paano rin sila mag-i-interact sa inyo. That's why, kayong mga teacher na po, yun talagang bumababa sa level ng mga bata. At nakakatuwa yung mga teacher na nakikita ko na ganun. Na talagang, again, lagi ko sinasabi, even their finances. Sige, para lang may kainin tong estudyante kong to. Kasi wala diba? That's isa dun sa mga sacrifices ninyo na nakikita ko. At nakikita din po yan ng ibang mga magulang. Hindi man po ninyo anihin kaagad yan ng bigla. Maniwala po kayo, may Diyos din po na nakakakita niyan at Diyos din po yung gaganti sa inyo. Hindi man po ngayon, pero makikita ninyo. Kagaya ng sinabi ko dun sa pagbati ko noong Teacher's Day. Makikita nyo mga estudyante nyo noon na tinulungan nyo, professional na din. Kung ano yung tinanim ninyo, yun yung aanihin ninyo. Again, mabuti o masama ang ginagawa ng isang teacher sa isang estudyante. Hindi nila yun basta-basta nakakalimutan. Bukod po doon, gustong makita ng mga estudyante ninyo na yes, kayo ay teacher, pero kayo rin po ay natututo na kasama nila. Again, hindi po kailangan na sabihin ninyo na passion ninyo yan, na dedicated kayo dyan. Kailangan yung sinasabi ninyo at yung ginagawa ninyong action is pareho pong nakikita ng mga estudyante. Dapat nagmamatch yun. Yung wish nila is, sana si teacher matuto din na kasama namin. Because hindi porke teacher is alam na lahat ng bagay. Pero, alam nating lahat, kasi nagmamature tayo na sa bawat estudyante is natututo at natututo naman din po talaga ang mga teacher at tayo pong mga tao. Para sa mga estudyante po, at syempre sa atin din, ang mga professional na nakapagtapos ng pag-aaral. Number 3, great teacher is chill. Pag sinabi po ng mga estudyante or expectation ng mga estudyante na great teacher is chill, huwag masyadong seryoso sa buhay. Kalma lang sa lahat ng pagkakataon. Huwag masyadong maging overwhelmed. Kasi, palagi naman talaga, So, ako meron akong tatandaan na teacher na palagi siyang sumisigaw, palagi siyang galit, parang palagi siyang tensyonado. Pero, good teacher yon. Yun lang, dahil nga sa sobrang dami namin nung panahon noon, sa isang teacher is 100, overwhelmed talaga si teacher. So, sa mga estudyante, gusto nila, at kahit naman sino, kahit hindi na estudyante, gusto natin ng mga tao na chill lang, cool lang, yung kalmado lang sa lahat ng pagkakataon.
Pero, kadalasan incorporated yung word na cool and chill sa mga lalaking teacher. Kaya tayong mga babae, no, kayong mga babaeng teacher, huwag din kayo magpapatalo. Siyempre, mas marami kayo sa mga lalaki. Gusto ng mga estudyante nyo na kalma lang. Kalma lang ma'am, ganyan. Kalma lang sir, no? Maging relax lang kayo, enjoyin nyo lang yung buhay. Kasi itong mga estudyante na to, ini-enjoy po nila kapag nag-i-enjoy din po yung ating mga teacher. Number 4, a great teacher aren't teacher. Ano yun, teacher nga ako, bakit hindi teacher, di ba? May mga ganong tanong kagad. Ibig ko pong sabihin, yung mga bata, yes, gusto nila na, alam nila na kayo ang teacher nila, pero gusto din nila kayong maging kaibigan. Pwede din natin iparamdam sa kanila or iparamdam nyo sa kanila na hindi lang kayo basta teacher. Kayo ang nanay at tatay kapag sila ay nasa eskwelahan. Na iparamdam ninyo na kayo ay kaibigan, kayo ay ate, kayo ay kuya, at mapagkakatiwalaan kayo with safe and strong boundary. Kailangan, ang relationship palagi ay student and teacher. Hindi yun pwedeng mawala. Ang ibig ko sabihin, gusto lang ng mga bata na kahit papano alam nila na kayo ay teacher, pero maramdaman din nila na kayo ay isang pamilya. Pwedeng kaibigan na mapagkakatiwalaan. Number 5, a great teacher understand na itong mga estudyante na to ay meron din pong sariling buhay outside the school. So, meron akong nakausap na teacher ko siya dati, no? Nagkakwentuhan kami, sige kwento-kwento. Meron isang estudyante siyang na-experience na talagang medyo hindi talaga din maganda yung nangyari sa kanila or yung ginawa sa kanila nung bata. Pero, hindi basta-basta nagalit itong teacher. Inintindi niya until nalaman niya kung bakit ganun yung behavior ng bata. So, ang isang mabuting guro at talagang great teacher, iniintindi yung isang estudyante na yes, pag nasa loob sila ng school, estudyante sila. Pero ano ba yung buhay nila pag nasa labas sila? For example, sa mga high school, kahit naman sa mga bata po, estudyante sila, pag nasa school sila, pero paglabas po nila sa bahay, sila ay nagtitinda. Sila ay tumutulong sa mga magulang, no? Maraming mga pagsasadula ang ginawa pagdating sa ganyan, na yung mga estudyante nalilate, tapos hindi sila naiintindihan ng teacher until yung teacher na gustong umintindi ay talagang inobserbahan yung bata. Nakita na yung bata, kaya pala nalilate is meron po palaging tinutulungan na matanda, tinutulak niya sa teacher. So, may buhay, sariling buhay yung mga bata pag nasa labas na po sila ng school. Hindi naman po kasi lahat is fortunate talaga. Meron at meron, lalo na po sa mga public school na talagang kailangan din nilang magsumikap para meron silang ipambabaon. Again, great teacher understand that their student have their own life outside the school. Number 6, great teacher sing. Ibig sabihin po, may mga teacher na kaya nilang makipagsabayan doon sa kanilang mga estudyante. Kung nagbibiruan, nakikipagbiruan din. Kung seryoso, seryoso din. Kung kulitan, kulitan din. Iba naman po ito doon sa chill. Kasi sa chill, masyadong, yung teacher, masyadong aligaga. So, ang gusto makita ng mga estudyante doon is, relax lang po kayo teacher, maaayos din po natin to lahat. Dito naman, sa Great Teacher Sings, kaya niyang sumabay doon sa generation ng kanyang mga estudyante. Great teacher can make themselves humble before their student. They are willing to take risks. Kung manalo, manalo. Alam ko, susuportahan ako netong mga estudyante ko at alam kong susuportahan ko yung mga estudyante ko. Kung matalo, matalo. Okay lang. Basta mahalaga magkakasama kami. Meron po akong isang teacher nung high school ako na hindi ko makalimutan. No? Hindi ako magaling sa English kasi that time. Kasi nga easy go laki lang naman ako. Nung college lang naman talaga ako humataw ng humataw. Ngayon, nagtaka ako bakit niya ako sinama sa isang parang demo yata ang tawag nila doon para doon sa mga teacher, no?
Kasi parang bago lang si teacher nun eh. So sabi ko, ma'am, kaya ko po ba to? Hindi naman po ako magaling. Isa lang yung sinabi sa akin ng teacher ko. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Yun ang sabi niya. So dumating yung time ng demo, nakapag-prepare na ako. Tinulungan ako ni kuya nun eh, nung yung preparation ko. Pero, parang hindi ako satisfied doon sa na naging performance ko or naging sagot ko. But still, yung teacher ko na yon, principal na po siya ngayon sa elementary. Sabi niya, okay lang yan. At least nakita nila yung effort ng team ninyo. At the same time, nalaman namin na parang ang taas yata nung nakuha ni ma'am doon sa kanyang demo. And glory to God kasi maganda po yung kinalabasan ng demo ng teacher. Pero sa akin personally, nakita ko doon na binigyan ako ng privilege ng teacher ko na mailabas yung potential ko. Siguro para sa akin hindi ko nakikita na magaling ako, pero alam ko nung nag-mature na ako na nagtiwala sa akin yung teacher ko para mailabas ko yung potential na akala kong wala ako. At the same time, eto na po ako ngayon. Dati kasi hindi ako naniniwala na kaya kong magsalita sa harapan ng maraming tao. Pero ngayon, nasobrahan naman po. Ngayon, nasobrahan naman po. So, thankful ako dun sa aking teacher na yun. And ngayon po, siya po ay principal na po sa elementary. Nakita niyo po yun. Kung yung mga hinahire na teacher o yung mga teacher is, hindi lang po sila expert pagdating sa content, hindi lang sila professional pagdating sa mga credentials nila, but etong mga teacher is marunong talagang makinig, marunong tumingin ng mga estudyante nila. Ano kaya yung pwedeng mangyari sa mga eskwelahan at sa education system natin? Isa po sa nakakalungkot na reality sa panahon ngayon, at alam ko po na kayo pong mga teacher is mag-a-agree din sa akin. Dahil alam ninyo na marami din po sa mga kapwa ninyo teacher na kapag ang estudyante po ay mahinang magbasa, pinagagalitan pa. Kapag ang estudyante pangit ang sulat or mabagal magsulat, pinagagalitan pa. Sinasabihan pa ng kung ano-anong klase ng masasakit na salita na imbis na i-encourage yung isang estudyante na kaya mo yan, sige tutulungan kita. Kabaligtaran po yung nangyayari. So sana mabago, no? Kasi syempre itong mga estudyante po na ito, nagsasabi po yan sa kanilang mga magulang. Nagsusumbong po yan sa kanilang mga magulang. Swerte ninyo kung yung magulang ay hindi kayo i-confront. Pero what if kino-confront kayo? At makatapat kayo ng magulang na talaga naman pong iba rin po ang asal. No? Nakakalungkot yun. So, sana mabago. Lahat naman tayo gusto natin ng peaceful lang, di ba? Lahat naman tayo gusto natin is masaya lang. Last but not the least, a great teacher help a student if they notice struggle. Nag-watch sila, tinitignan nila, nagmamasid sila, nag-aantay sila. At kapag nakita nila na yung isang estudyante nila ay nahihirapan, para silang mga hero, para i-rescue yung kanilang mga estudyante. Kung mahinang magbasa, pinagtsatsagaan. Kung pangit ang sulat, ini-encourage yung bata, sinasabi sa magulang, at yung magulang at si teacher is nagtatandem. Speaking of tandem, kapag po ang magulang at ang teacher ay nagtandem, kahit anong hina ng bata is nagkakaroon po ng improvement. Naranasan ko yan sa anak ko dahil si Ellie talaga naman po ang problema ay sulat. Pero yung kanyang naging teacher, talaga pong pinagtiyagaan siya at the same time, in-encourage siya at ako ganun din po yung ginawa ko. So may konting improvement, at least may progress. Hindi natin sila kailangan biglain, pero ang nakita ko doon sa naging teacher niya is yung passion and compassion. Also, dedication and professionalism. Bukod doon sa experience ko sa aking anak, huwag na tayong lumayo. Ang isang estudyante po at ang teacher at ang magulang, pag po yan ay nabuo na triangle, kagaya ng palagi ko sinasabi, ang laki po ng impact niyan pagdating doon sa kinabukasan at magiging buhay at profesyon ng isang estudyante. Again, a great teacher helps student if they notice struggle.
Hindi na ako magpapakalayo-layo. Meron kaming isang teacher ng brother ko kung saan yung teacher na yon is kinausap yung mother ko. Dahil nakita niya na nag-i-struggle yung brother ko. Hindi kasi mareklamo si kuya. Wala rin sinasabi sa kanya si kuya. Pero dahil observant yung teacher, matalino yung teacher, and she is a good teacher, tinawag niya yung atensyon ng magulang ko. Sinabi niya na nahihirapan po si Arman because my brother is visually impaired. Sinuggest ng teacher kay mama na pasalaminan si kuya. Pinagsikapan ni mama at daddy na mapasalaminan yung brother ko. And then, nung meron na, nakita namin yung naging mas madali yung buhay para kay kuya. At kapag ang teacher po ay naging malaki ang positibong impluwensya sa isang bata, makikita po ninyo kung anong klase rin po ng buto, ng pag-ibig, pagmamahal, pagtsatsaga, passion, compassion, dedication, and professionalism yung ibinigay ninyo. Maglalagay po ako dito ng video kung saan makikita ninyo na gaano yung naging impact ng mga mabubuting teacher namin sa buhay namin at especially po ng brother ko. At nawa po ay maging inspired po kayo sa video na ipapakita ko sa inyo. I've walked through fire, I've been through the storm, fought every battle, now I'm reborn. I've climbed every mountain, I've crossed every sea, and now I stand tall, the world will see. With every scar, I've grown strong, I knew my time would come all along. Now the moment's here, the light shines bright, I'm ready to claim what's mine tonight. I'm a champion, hear me roar. I fought my way, I've opened the door. I've conquered doubt, I've risen high. Now I'll reach the sky, I'll touch the sky. I'm a champion, this is my day. Nothing can stop me, I found my way. Victory's mine, I'm standing tall. I'm a champion, I'll give it my all. I've taken, every tear I've cried, built the strength I feel deep inside. Through the darkest nights I never let go. Now I'm on top, watch me glow. With every scar I stood again, determined to fight until the end. Now the stage is mine, I feel the flame. The world will remember my name. I'm a champion, hear me roar. I fought my way, I've opened the door. I've conquered doubt, I've risen high. Now I'll reach the sky, I'll touch the sky. I'm a champion, this is my day. Nothing can stop me, I found my way. Victory's mine, I'm standing tall. I'm a champion, I'll give it my all. Every fear I face, every wall I broke, turn into the fire that fuels my hope. Now I rise stronger than before. I'm a champion forevermore. I'm a champion, hear me roar. I fought my way, I've opened the door. I've conquered doubt, I've risen high. Now I'll reach the sky, I'll touch the sky. I'm a champion, this is my day. Nothing can stop me, I found my way. Victory's mine, I'm standing tall. I'm a champion, I'll give it my all. I'll give it my all. Every fear I faced, every wall I broke, turn into the fire that fuels my hope. Now I rise stronger than before. I'm a champion forevermore. So nakita po ninyo yung video. Yung mga tao na yon na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa, for sure, once in their lifetime,
meron po silang kayang ikwento ng mga teacher, good and great teacher, na nagsikap, tumulong sa kanila, at pinagkatiwalaan yung mga potential nila, na nag-coach sa kanila. Higit sa lahat po, yung kanilang mga magulang na ibinigay yung best, na kahit mahirap, para to sa anak ko. At itong mga tao na to, itong mga kasama natin sa para games, no, na mga chess player, sila po ay mga tao na talaga pong nagsikap din. Not because gusto nila para sa sarili nila, but because naramdaman nila yung pagmamahal ng kanilang mga magulang at yung suporta ng mga tao na nasa paligid nila. At yun po ang nakita po ninyo na mga very inspiring na mga dating estudyante, ngayon po ay mga professional na teacher and lawyer. Nakita po ninyo yung aking kapatid, no? Dahil po sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon, sa pagsisikap ni Kuya, sa pagtutulungan nila teacher at ng aming mga magulang. Yung triangle na yan, matibay pa yan sa pyramid. Siyempre gusto ko din pong batiin yung aking mga kaibigan, si Janet at saka si Lance, no? Ano man yung sitwasyon ng buhay, kayo ay isang inspirasyon sa mga kagaya namin na hindi kami kulang sa kahit na ano, pero meron kaming hindi kayang gawin na kaya ninyo. Higit sa lahat, kayo ay isang inspirasyon, biyaya kayo ng Panginoon sa inyong mga magulang at sa amin na mga nakaka-appreciate nung value ninyo. Lagi ninyong tatandaan, yung value and worth ninyo, hindi yan nakasalalay sa outside. Nakasalalay yan kung paano kayo ginawa ng Panginoon. At lagi ninyong tatandaan, kayo ay isang inspirasyon. So palagi kayong magdadasal at yun po ang vlog po natin para po sa ating mga good and great teacher. Huwag natin idadama yung mga teacher na mabubuti at great doon sa mga tao or mga teachers na gumagawa ng hindi maganda because wala na tayong ibang magiging kakampi sa loob ng eskwelahan kundi itong mabubuting teacher. Itong mga mabubuting tao na to, nasa kahit na anong paraan, they are willing to sacrifice themselves para makapag-produce ng isang tao na magiging karangalan ng ating bansa at kapakipakinabang sa lipunan. Marami pong salamat sa lahat ng great teacher, good teacher. Kayo po ang great producer ng lahat ng klase ng profesyon. Hindi po kami magiging ganito kung hindi po ninyo kami pinagtiyagaan. Maraming pong salamat at saludo po ako sa inyo. Again, this is your medical esthetician and psychological first aid provider, Len. God bless everyone!